sila mismo yung humingi ng impormasyon, and when information is available, ayaw naman nilang ilabas. Again, it comes down to transparency kasi yung mga tao at this point, insensitive ka na kung hindi ka nakikinig sa hinaing ng mga tao at sa karamihan for the need na i-address itong corruption sa gobyerno. So they should be worried about people thinking na mayroong cover-up pag hindi yan nilalabas. Ngayon pa lang, or in fact, in the course of the entire scandal, kumbaga, parating issue yung pagpoprotekta ng mga opisyales na matataas. Bakit parating yung mga suggestions o yung mga recommendations para ma-charge ay tumitigil just short of our top officials? Mga sirkumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan. Kasi di ba meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya, ang sabi niya heights. Nagtataka sila, bakit doon siya nagtambay doon sa bangin? Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin doon sa mga available ngayon ng mga information na mga lumalabas, kumbaga masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari, or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukonti or kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, partikular na dito ang DILG. Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ngayon, yung mga speculation na naririnig natin or yung mga katanungan, marami naman sa kanilang may basis. Pero in order for us na bigyan ng bigat yung mga katanungan na yon, i-build up yung scenario. So, halimbawa, ang fear of heights, relevant po ba ito kung it was a suicide? Kung a suicide, would the fear of heights, which equates to a fear of harm or a fear of death, still be relevant kung ang purpose ng tao ay to harm themselves? Diba? On the other hand, kung walang intensyon na mag-harm ng sarili, then yung position niya at that point might be questionable. Di ba? Pwedeng isipin ng mga tao na baka pinipilit na nandun siya sa lugar na yon, baka mayroong ibang tao na pumilit na magtambay siya doon sa lugar na yon. So yung mga questions, nakikita natin dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, they can build up scenarios, and this is perfectly acceptable dahil nga marami pang mga katanungan ang hindi na-address ng ating mga government officials na who feel the need na maggawa kaagad ng conclusion. Sa totoo lang, hindi kailangan madalian magsabi sa publiko ng conclusion ng cause of death kung kulang pa ang ebidensya o kung marami pang mga katanungan that remain unanswered. Tama kayo. Ang premise ninyo dito is wala siyang kaso, walang kasong nakahain sa kanya. And in fact, wala siya dun sa mga listahan ng mga recommended to be charged later on. So again, magtatanong ang publiko. May information gaps dito na kailangan punuin. Opo, dito naman po sa, kumbaga, sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng, halimbawa, yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila, or maisailalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito, ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang
iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po. Well, ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsusoli sila ay bahagi dun sa nire-require ng DILG and DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-consider din sila bilang mga state witness. So mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already charged, kumbaga, or seriously considered na sila po ay magiging bahagi or magiging respondents sa investigasyon or magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan. Although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So iba yung trato talaga sa kanya because she's not yet slated to be a witness. Opo. Dito po sa naging pahayag naman po ni Congressman Leviste na may listahan itong si Cabral at doon makikita kung sino-sino yung mga proponent na banggit nga niya mula sa mga mambabata sa Kamara hanggang Senado. Meron pang mga nasa executive branch outside ng DPWH mula undersecretary hanggang secretary na nagre-request, nagpapa-insert ng mga flood control kahit hindi na nila saklaw yung proyektong ganun. At pati na rin yung sa mga pribado po. Gaano kahalaga itong listahan at may silbi pa ba ito, ma'am, considering wala na yung mismong gumawa nito na pwedeng mas mabigat na makapag-authenticate sa legitimacy nitong listahan po na ito? Let's start. Unang-una, kung ito ay official document or document contained in a official missive or communication, automatic yan. Hindi mo na kailangan i-authenticate yan. Or ang authentication is as to whether or not this is an authentic government document. Okay, number two, bilang bahagi yan ng body of evidence that were seized from a person who has died under suspicious circumstances, pwede pa rin siya. Admissible siya as evidence as having been contained dito. However, in many instances, makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborative or it can be corroborated. So, hindi siya zero evidentiary value kung walang mag-authenticate dahil wala yung tao na nag-execute ng dokumento na yon, but it can be subjected to, it can be initiate an investigation or it can be used to corroborate other existing evidence. Opo, nakikita niyo po ba itong listahan na ito na napakabigat? And kung hindi ito ilalabas, kusa ng ating national government sa gitna ng kanilang sinasabing sila yung nag-umpisa sa anti-corruption ngayong administration, gusto rin nila ng transparency pero hindi din ganun kabilis yung kanilang pagpapalabas. Kasi kung ito'y opisyal na dokumento ng DPWH, edi pwedeng mailabas ito sa publiko, attorney, agad-agad. Totoo. Kung official na dokumento yan as a matter of transparency, dapat talaga nilalabas yan because the public interest will demand it para makaprevent ng cover-up. So, totoo yan. The need for information trumps the need for yung mga tao na nakalista doon to, ano ba yan, to due process, no? Ang sinasabi kasi ng iba is pag prematurely nilabas yung mga pangalan na yan and then it turns out na maraming mali pa dito sa document, hindi pa siya authenticated and so on, baka makasira ng buhay. However, since wala pa yung judicial process and it is still available later on, maaari namang makagawa ng paraan ng mga mababanggit doon sa listahan na yon na patunayan yung truth or falsity ng pag-include ng kanilang pangalan. So sa ngayon, the demands of transparency outweigh
yung ano, yung sinasabi nila na baka makasira sa pangalan ng ibang mga tao ng mga tao na nandun sa listahan na yon. So, I think na in the balance of things, transparency po muna, lalong-lalo na sa panahon ngayon. After all, yung investigasyon was initiated by the government para hanapin at mailabas lahat ng impormasyon tungkol dito sa procurement processes at saka dun sa mga pagnanakaw di umano ng mga pondo ng gobyerno. Kasi 'di ba naalala ko yung merong inilunsad na website ang pangulo, humingi nga siya ng tulong sa taong bayan na ma-verify itong mga ano na ito kung ito ba'y ghost project, pakitingnan baka kapitbahay nyo lang itong mga proyekto na ito. Eh ito po mga listahan na ito makakatulong kung mailabas yan, the more na saglit lang. Alam namin yan. Meron kasi natanong ko rin si Congressman Leviste dito, ang sinasabi niya, meron namang ano doon na sila yung proponent pero tama lang yung presyohan, pero karamihan daw doon is talagang lumobo yung presyohan po. Meron talagang anomalya po. Yung pagkakatugma ng mga statement ng atin pong national government hinggil nga sa dito po, attorney. Kaya nga eh. So, sila mismo yung humingi ng impormasyon, and when information is available, ayaw naman nilang ilabas. Again, it comes down to transparency kasi yung mga tao at this point, insensitive ka na kung hindi ka nakikinig sa hinaing ng mga tao at sa karamihan for the need na i-address itong corruption sa gobyerno. So they should be worried about people thinking na mayroong cover-up pag hindi yan nilalabas. Ngayon pa lang, or in fact, in the course of the entire scandal, kumbaga, parating issue yung pagpoprotekta ng mga opisyales na matataas. Bakit parating yung mga suggestions o yung mga recommendations para ma-charge ay tumitigil just short of our top officials? So para ma-address nila yung issue na yon, necessary talaga ang transparency. So ang tanong na nga ngayon is what is stopping them at bakit hindi nila ini-explain sa atin ng buong buo kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nilang ilabas. It is part of the investigation, and since napansin nyo naman, di ba, both the President, si Secretary John Vic Remulla, and other officials, pagka meron silang impormasyon, ang bibilis nilang maglabas. But meron din mga information na pinipili nila bago nila ilabas at napapansin po ng audience, kumbaga ng publiko, yung hesitation nila with certain information such as certain names. Hindi kaagad nilalabas yung mga ganyan, tapos nagkakaroon pa tuloy ng ganitong issue. To prevent the issue, wag na silang mag-decide what information goes out and what doesn't. Maliban lang dun sa mga constitutionally protected rights. Opo. Kaloka naman to. Oo. Opo. Ma'am, meron na pong tinorn over na raw ng DPWH yung listahan sa Office of the Ombudsman. Inaasahan nyo ba na kagaya nung pag-claim ni Ombudsman Remulla kahit hindi kinumpirma ng ICC na may warrant of arrest na si Senador Bato de la Rosa, ganito rin kasigasig na ilabas yung listahan na naibigay sa kanila mula sa DPWH mismo, attorney? Actually, hindi. Kasi meron silang ready excuses. Sasabihin nila, it is under investigation and the information is sensitive para daw hindi ito yung expected natin so that to prevent na tumakas yung mga respondents, to prevent that the objects of investigation will try to hide evidence, hindi nila ilalabas. Pero sa totoo lang, the moment na may nagsabi na may listahan ng DPWH, dun pa lang alam natin na yung mga guilty ay nagtatago na ng mga trails nila, ng ebidensya nila, ng posible ng ill-gotten wealth nila. So, ang ini-expect ko dito is that they will give more time to the guilty para makahanap din ng mga legal remedies or possibly not so legal remedies.
So no, I'm not expecting such kind of transparency from the Office of the Ombudsman as of now. Bago lang si partner MJ, nung nakapanayam namin kahapon si Congressman Leviste, kung ilalabas na ba niya at marami kami mga katanungan na makapag, kumbaga at least kumuha ng dagdag na information kung sino-sino yung mga involved. Nabanggit niya yung kanyang pagkaalala dun sa seguridad. So ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi simpleng tao ang mga involved dito po. At kumbaga siguro nakikita niya na bilang isang congressman lang, kumbaga medyo alanganin para sa kanya, no? Lalo na sa kanyang security. Do sinasabi naman niya kung may mangyaring masama sa kanya, meron siyang inutusan na ilabas na yung ano. Ang ating government po, lalo na ang presidente, makapangyarihan po yan. So kumbaga, hindi mo basta-basta matatakot kumbaga dahil meron niyang sources. Bakit hindi na lang magkusa? Or, ang problema lang siguro dito, baka mag-lead ito sa mas big fish talaga, attorney. Ano nakikita niyo po rito? Tingin ko for those officials na mas mataas ang posisyon, namimili talaga sila kung anong impormasyon ang gusto nilang ilabas, kung sinong tao ang idadawit at baka nga naman it might lead to very uncomfortable accused, 'di ba? Baka for all we know, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay sila mismo ang involved kaya ayaw nilang ilabas. So, tingin ko diyan it's parang mafia, may code of silence. So bahagi din ito ng pagpoprotekta sa isa't isa. Kasi pag may isang lumubog, baka matulad kay Saldico at magdadadaldal na rin. So nakikita natin, this is parang conspiracy yan, di ba? Pati sa pagpoprotekta ng isa't isa, it's an act of protecting yourself. So as long as hindi sila naglalabas at naaamoy ng publiko na mayroon silang tinatago, the danger na sila po ay kumbaga may public backlash against them, then that remains real. Tuloy-tuloy yan until the information is made available. But even later on pag lumabas na yung impormasyon, tingin nila makakalimutan ng publiko yung hesitation dito sa paglalabas ng impormasyon. I don't think so. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Hi, MJ. Dito po tayo sa business, information of business, no? Merong nangyari ngayong araw at may sinabi si Secretary John Vic Remulla. Nabalitaan po ninyo, ma'am, na parang naghuhukay daw ng basement itong si Zaldico at mukhang imbaka ng pera sa ilalim ng lupa. Anong tingin mo doon, ma'am? Assumptions? Ay nako, kung titingnan ninyo ng mabuti yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, normally iisipin natin parking yan. Pero wala naman daw gumagawa ng parking na ganon, kaya ang assumption nila ay lalagyan yan ng cash. So, kumbaga para sa akin, the Secretary should refrain from speculating. Kasi kung gusto niyang siya yung nagiging spokes o sarili niyang spokes para sa departamento niya, he should only be releasing facts. So itong pag-speculate niya ay maliwanag na attempt na idiin ang isang tao who still remains a suspect right now kumbaga hindi pa akusado si Zaldico. And therefore, dapat nag-iingat siya. Yung speculation na ganyan, maliwanag, intends to rile up public anger against a person who is not even yet on trial. Hindi ito katulad ng simpleng paglalabas ng impormasyon, simpleng paglalabas ng isang listahan, naggagawa siya ng senaryo o spekulasyon para idiin ang isang tao. And he should really refrain from that. It's unbecoming of him as the Secretary of the DILG. Ma'am, pares ba tayo nang iniisip para si Zaldico na lang ang guilty at siya ang pinakamasama sa issue at anomalya sa flood control? Ay, yun na nga ang nangyayari dito. Ang nakikita natin, parang yung investigasyon ay nililimita na lang hanggang kay Zaldico. At kung matatandaan natin dun sa ICI, maraming naglalabas ng conclusion or ng na
Speaker Martin Romualdez, ang pinaka-liability niya would be administrative. Negligent daw siya dahil hindi niya masyadong sinupervise si Congressman Zaldico and therefore got away with it. So nung naglabas sila ng ganyang klaseng storya, kasi kung titignan ninyo yung mga announcements, they don't limit themselves to fact. Okay? Hindi sila, sinasama nila yung kanilang speculation. Sinasama nila yung kwento. Gusto nila i-lead yung publiko doon sa conclusion na gusto nila. Which is not the job of government right now. Kung investigador ka at mag-a-announce ka, facts lang. Hindi pwede yung kasama yung speculation mo kasi you are leading people to a particular conclusion. Sa court nga bawal yan di ba? Bawal ang leading questions except for with certain exceptions. Pero hindi kasi fair yung ganyan. Paano makakalaban ang tao sa laki ng makinarya ng gobyernong desididong gumawa ng kwento laban sa'yo? Yeah. Government is required to be fair. Kaya nga meron tayong Bill of Rights. Hindi ka dapat pinaparatangan ng walang basihan at ang mga resulta ng investigasyon ay dinadala dapat sa hukuman para doon i-determine yung kanyang value as evidence. At kung ito ay titindig bilang ebidensya. Dito, what if may ibang tao, ibang kawani ng gobyerno na naghukay ng basement kasi gusto niya na may playground or play area para sa mga anak niya? Will we also conclude that these people are creating basements para taguan ng cash? Kumbaga hindi siya fair. What the secretary is doing is not really fair. Lalong-lalo na yung tao alam nila hindi is not available para madala sa hukuman at matesting itong ebidensya na ito. Paano naman yung mga binanggit ni Zaldico? Yung mga pangalan, big names. Correct. They should have initiated an investigation. But nagbabanggit siya, binanggit niya ang Pangulo, binanggit niya ang unang ginang, binanggit niya si former Speaker Martin Romualdez. Dapat doon sa pagbabanggit niya ng ganito, nag-i-initiate ng investigasyon to determine kung totoo o hindi ang sinasabi ni Mr. Ko at kung totoo, mayroong krimen, may ebidensya ng krimen, maumpisahan ang mga proseso. Ngayon, ang Pangulo ay immune from suit, pero hindi siya immune from investigations, lalong-lalo na kung kunwari ang iniimbestigahan ay mga tao sa paligid niya and the evidence leads to his doorstep, walang choice kung hindi kumpletuhin ng investigasyon para kumpleto ang impormasyon. If ever, the President pwede naman isantabi ang ebidensya for impeachment proceedings o kaya isantabi din para sa later criminal investigations and possibly litigation. So, in this case, ang nakikita natin, naglabas si former Congressman Zaldico ng impormasyon at ng identification ng matataas na mga opisyalis ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno ay dinidefend nila. Imbis na sabihin na, sige, i-subject din natin to investigation. Kasi hindi naman immune from suit si former speaker. Hindi naman immune from suit ang unang ginang. Kung mayroong impormasyon that warrants an investigation, mas magsususpetsa ang publiko kung hindi iniimbestigahan. Yes, it is a statement of somebody under fire. Yes, it is a statement of somebody na wala dito. Gayunpaman, in the interests na bumaba ang spekulasyon at suspicions ng publiko, kailangan mayroon man lang, at least go through the motions of an investigation, di ba? Hindi yung sasabihin ninyo na, ay, baliwala, ay walang value ang statement ni Mr. Ko. On the contrary, ang daming pwedeng dahilan para ma-include yan. Or kahit hindi pa naman siya gagawing evidence. In other words, wala pang trial So yung pagkikilatis ng evidentiary value ng sinasabi ni Mr. Ko is premature. But certainly, in the interests of safeguarding the public and safeguarding yung assets ng gobyerno, at the very least, it should be looked into and a deeper investigation is warranted if an initial investigation indicates na mayroon namang basis ito. And
hindi rin natin masabi na walang basehan ng sinasabi ni Mr. Ko given na nagtutugma siya with existing official documents. Ma'am, do you think sa larangan po ng communications, no, yung mga mensahe na nakararating sa taong bayan, do you think yung karamihan ng thinking Filipinos bobo at hindi nila nababasa itong ganitong mga ginagawa ng administrasyon? Never dapat natin ina-assume na ang publiko ay bobo. Unang-una, ang daming tao di ba? All you need is ilang mga dalubhasa to explain to the public kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kung anong ibig sabihin, let's say, ng yung declaration of time of death or yung declaration na found unresponsive. Yung mga ganyan, i-explain yan sa publiko. The government does not have a monopoly on expert opinions, kumbaga. So maraming tao ang maaaring kumilatis sa mga sinasabi ng gobyerno at baklasin yung mga yan and to reveal yung mga errors. So ang best bet talaga ng gobyerno is to assume intelligence. To assume na whatever it is they say will be subject to close scrutiny. Because that even on a day-to-day basis, kahit walang skandalo, kahit walang iniimbestigahan, dapat ina-assume natin na ang publiko ay matalino because all it takes is one expert in the audience, in the public, to take you down and take you up, to take the statement apart and eventually maglulus ng value yan as a pronouncement by government. Magmumukha ngayon ang gobyerno na nagtatago. And again, I'd like to reiterate, the Constitution demands transparency. Ma'am, last na lang na topic. Alam ko na panood na po ninyo yung statement o yung latest na video ni Attorney Rowena Guanzon. And isa po sa mga tumatak sa akin, ma'am, yung sa sinabi niya is, we cannot go on like this. Sa larangan po ng messaging, ma'am, yung bang ganoon na uri ng pagpapahayag ng sentimiento sa karamihan o sa majority ng sa global audience, nakakarating po ba yon sa mga Filipino audience natin, ma'am? Lalo pat matindi yung kanyang mga sinabi at mga binitawan sa kanyang latest po na pahayag. Nakakarating. Hindi lang natin i-expect parate the same kind of reaction. Sa totoo lang, ang tingin ko, isang strategiya ng gobyerno is bugbugin ng publiko. Kumbaga, itong paglabas ng fact after fact or information after information o yung mga media operations that are being conducted left and right, ang purpose niyan is to overload the public. So when somebody comes along with truths, katulad ng ginagawa ni Attorney Bing Guanzon, no? Sometimes yung publiko, the timing might be yung publiko pagod na, jaded na, cynical na. Naririnig nila, ina-acknowledge nila, pero minsan yung reaction is, ano na next? Anong gagawin natin? Or kung wala tayong magawa, sige, kumbaga, file that away for future reference, and the future reference is 2028. So sometimes the public really gets tired, kinuyog ng impormasyon. And that is actually one kind of strategy. And it's possible na ginagawa yan ng ating ng administrasyon ngayon. Na they don't care. Palabasin na lang palabasin yung mga bad news na ganyan while protecting themselves, but at the same time yung kumbaga with the intent na mapagod ang publiko, and they will just become cynical and jaded and not